Minsan nagiging advance ang utak natin. Bago pa sayangin ang anak natin, gagawa na natin ang paraan. Pero, eto kakaiba to. Pwede mo rin pagkakitaan at pwede mo rin ipangregalo. Kaya kung gusto mo makaipon din, ayan, una, maghanda ka na ng 2 itlog. Ilagay mo yan sa mangkok. Oo. Kung anong nilagay na gusto mo, pwede naman. Next nyan, pagkalagay ng itlog, pwede ka na maglagay ng iodized salt. Kahit yung rock salt, pwede. Naglagay din ako dito ng vanilla essence. O, kasi pag naglalagay ka niyan, nakakabawas ng lansa ng itlog. Mga half teaspoon. Pagka nabati na natin, magdagdag pa tayo ng isa pang itlog. Kasi parang na-realize ko, feeling ko parang kulang eh. Kaya ayan. Nag-decide ako na magdagdag pa ng isa pa. Kaya, 3 pieces ang magagamit mong itlog sa recipe nito. Pero kung medyo nagtitipid ka, o kulang-kulang sa itlog, ayan, 2 pieces pwede na. Yan, pagkatapos haluin, itabi mo lang yan pansamantala. Next, maghanda ka na ng medyo malaking lalagyan. Tapos maghanda ka o magbukas ka ng 3 piraso ng mini mamon at saka tosili. Mamaya, malalaman mo kung bakit magkaiba yung ginamit nating tinapay dito. Medyo pahirapan natin yung sarili natin. Charot lang. Tapos salin mo lang dyan sa lalagyan na hinanda mo kanina. Dapat medyo malaki ha. Kasi baka umapaw. Tapos, ang gagawin mo lang dyan, pagkalagay mo sa isang lalagyan, ang kailangan mo lang gawin, ayan, putol-putulin mo. Kahit magkamay ka na lang, kung kayo lang naman ng kakain. Pero, kung ititinda mo, gamit ka ng gloves. O, kasi, 'di ba ayan, hindi natin alam ang iba-ibang tao, syempre. Kahit sabi mo naghugas ka ng kamay, sa paningin ng iba, madumi yan kasi nga kinamay. Oo. Yan, next, maglagay ka ng 360 ml ng evaporated milk. Oo, syempre. Pero kung wala ka niya, pwede ka naman maglagay ng 6 na kutsara ng milk powder tapos tubig. Mga 2 cups ng tubig. Kung wala kang evaporated milk. Tapos ito yung tinimpla natin kaninang itlog. Salin mo lang dyan. Next nyan, kalahating kutsara naman ng mantika. Kung wala kang mantika o nagtitipid ka, pwede hindi ka na maglagay ng mantika. Pero itong suka, kailangan mo talaga maglagay ng kalahating kutsara. Tapos, kalahating teaspoon naman ng baking soda. Kung wala kang baking soda, baking powder pwede. Pero, kailangan pagka baking soda, konting-konti lang ha. Oo. Gayahin mo lang mga 1/4 teaspoon lang katulad ng ginamit ko. Kasi, sobrang pait ng baking soda pagka nasobrahan. Kaya, huwag mo masyadong ganahan maglagay. Okay, ito share ko lang sa inyo yung gagamitin ko ditong air fryer na 4 liters. Tapos, ayan, Tough Mama air fryer, ganun. Ayan, pakita ko lang sa inyo kasi ang sarap mag-unbox to. Oo, lalo na pag bagong-bago. Tapos, pagka alam mo yung bagong-bago yung gamit, alam mo, ang sarap gamitin, di ba? Yung excited ka kaagad, i-unbox, pagkarating pa lang, tapos gusto mo agad gamitin. O, di ba? Ang ganda niya. Okay, pagkalipas ng mga 5 to 10 minutes, balik tayo dito sa tinimpla natin kanina. Oo. Yan, magdurog tayo ng mga 3 balot. Oo, ng sky flakes. O flakes kung anong gusto mong gamitin, biscuit. Ayan. Naglagay ako nito nung malambot na yung mga tinapay, yung krisina at saka yung mamon ha. Kasi, para pagka isasalang ko, medyo may lumalaban-laban pa. Basta malalaman nyo yan kung bakit. Oo. Yan. Tapos haluin mo lang yan. Pagka nahalo na, itabi mo lang yan pansamantala. Tapos ihanda na natin yung ating aluminum foil containers. Mga 4 na piraso ng kailangan natin dito. Oo. Sakto na yan. Tapos hatiin mo lang yung mixture na ginawa natin. Oo. Malalaman mo kung ano bang gagawin natin dito at bakit ganyan ang ginawa ko sa mga tinapay na dapat direkta kain na. Malalaman mo mamaya. Malalaman mo. Okay? Oo, nood ka lang. Pero kung nainip ka na, pwede mo nang i-forward ito. Oo. Alam mo naman, pagka pang regalo, di ba? Medyo mas, mas gusto natin yung presentable, mas maganda, ganon. Ayan, condensed milk yung nilagay ko. Nakadepende sa'yo kung gaano karami ilalagay mo kung ikaw ay ang gagawa. Okay? Sa cheese din, ganon din. Nakadepende din sa dami ng gusto mo at sa dami ng budget mo. Okay? Pwede mo tong itinda, pwede mo ring ipang regalo. Oo, kahit pagkain, pinagregalo, oo.
Pero kung marami kang budget, sige, ikaw ang bahala kung gusto mo. Dahil ito ay for sharing lang naman. At kung gusto mong mapagod, charot lang. Oo, para maiba naman, kung halimbawa naumay ka na kasi sa mga stock dyan sa cabinet o sa pantry mo dyan sa kusina mo, ayan, ito yung pwede mong gawin. Para maiba naman ang lasa. Yan, i-bake mo lang siya ng mga 10 minutes, tapos 180 degrees Celsius. May nakalagay na ba dyan sa ibabaw ng Tough Mama Air Fryer kung ilang minuto at degree yung pagluto, oo, yung pag-bake. Ang ganda nga nito, ang galing eh, meron siyang guidelines. Kung halimbawa magpiprito ka, nakalagay kung gaano katagal o ilang degree Celsius na i-bake, ganun. Ang ganda, ang galing. Hindi mo na kailangan mga pa. Okay, ganyan lang siya. May sariling takip na yan na yung ginamit kong aluminum foil container. Pag in-order nyo yan, meron na yan talaga. Oo. Pero kahit anong lalagyan, pwede mo nang gamitin. Yung sa Tough Mama air fryer natin na 4 liters, pwede kang, kung gusto mong bumili noon, ayan, check mo na lang sa description box o kaya sa comment section sa baba o kaya sa yellow basket kung gusto mo lang mag-mine o bumili. Oo. Ayan. Ito na, lantakan time na. Sobrang sarap nito, promise. Oo. First time ko tong gawin. Nag-try lang ako mag-experiment ng ibang recipe na pwedeng masayang dito sa pantry namin, dito sa cabinet namin. Oo, kasi madalas kasi kapag nanghihingi yung anak namin, lalo na si Ethan, ayan, maraming natitira na sasayang. Kaya ito, naisip kong gawin. O, kaya pag may nasayang, ayan, pwede natin gawin ito, yung mga tira-tira. O, diba? Ayan, special bread pudding ang pangalan recipe natin. O, diba? Ayan na, ito yung listahan ng recipe at costing. Sige, love you.